Instagram mo? Hindi, nakita kami ng parents namin. Tapos ano sabi? Gulpe ko. Nung bata ako, naalala ko, may nagsasabi na, si Shawn Michaels kaya masakit yung switch in music kasi kaaway yung sapatos niya. Pinapagandang power mo. Sino yung kapartner ni Kenny Omega? Si Riho. Yung tawag niya. 5-star. Dinadrive niya rin eh. Kago rin yun eh. So yung extension kasi nun, kasi talagang whoosh, tapos... Last ride na parang pinagsama mo yung last ride tsaka Batista. Oo. Medyo controversial to. Mas maganda yung ganun ni Kota Ibushi kaysa kaya natin. Ganun yung parents namin eh. Kaya kayo magharutan, ganyan. Basta pag may umiyak, tama na. Parang... Ako kasi pinakamatanda sa mga pinsan ko. So, kaya ka bully. Bully ka na kita. Hindi naman. Dito. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews, kung saan ang mga Pinoy wrestlers nagre-review ng matches. Pero again, wala na naman tayong review kasi gusto lang namin may pag-uusap. Anong pag-uusapan natin yan? Top 3 effective finishers. Effective, ano yung definition ng effective? Pag tinignan mo, mako-convince ka na, ay, mukha talaga siyang finisher. Maraming factors pag sinabi mo. Masakit talaga. Tingnan. Pwedeng parang mako-convince ka na knocked out na yung kalaban. Or another thing na pwede mong i-consider as effective is yung hindi ka nag-put ng too much effort pero devastating in damage, ganun. Una top 3, tapos 2. Una na, top 3. Hindi, sa akin kasi wala akong particular order sa. Sige. Sige, bigay yung isa. Pinaka-simple. Switch in music. Yung switch in music kasi, for me, hindi mo siya kailangan ng yung too much effort nga na yun doon papasok yung efficiency na kailangan mo lang sumipa in the right target. Siyempre kung off guard ka, tinamaan ka ng sipa. Makakatulog ka talaga. Oo, sa panga. Pero pag dito lang siya tumama sa ibang area, hindi siya ganun kalakas yung damage. Kaya for me, ang ganda niya tignan kasi kailangan yung accuracy mo sa pull talaga. Tapos, syempre, Shawn Michaels, pag nakita mong tinamaan yung mga kalaban niya, switch in music. Lights out talaga eh. Meron ba akong ako lang ba? Medyo off topic, pero nandiyan rin. Yung switch in music. Nung bata ako, naalala ko, may nagsasabi na, si Shawn Michaels kaya masakit yung switch in music kasi kahoy yung sapatos niya. Yung mga ganong klase. May mga ganong, Narinig kayo. Pero not exact. Basta something na matigas yung paa niya, yung sapatos. Meron pa ipapalo daw sa may dagdag daw yun. May dagdag damage lang. Pero ang narinig ko para something na matigas yung niya, sapatos. Para pag tinumahan ka, masakit. Okay. Yun sa'yo. Tatapos mo na yung 3 or next? Hindi, dun muna. Sige. Sige. Yun muna sa akin. Sige. May dadagdag ka ba doon? Inahabang alam mo na rin pag gagawin na niya, alam mong finish na eh. Tsaka siguro sa delivery rin ni Shawn Michaels na parang gigil siya, may intensity na bago siya sumipa. Tapos kung titignan mo siya in real world, sipa lang siya. Pero yun nga, pagka tama yung pagkabato, tama yung pagtama. Right target, tapos right execution, tulog ka talaga. Totoo. Sa UFC, may mga nangyayaring ganun. Pero yung pa-switch in music na sipa, wala pa ako nakikita. Hindi ginagawa yun sa UFC. More on So, may extension na pa talaga nakaganda. Ang ginagawa nila more on pa roundhouse yung paikot na ganun. Ba't ganun? Kung titignan mo, mas less movement yung gagawin mo sa switch in music kumpara sa roundhouse. Pero mas ginagawa yung roundhouse. Mas masakit ba dahil... Mas malakas siya kasi may swing. May swing. Oo. Kumbaga, talagi, yung bigat, syempre may added swing. Parang pag pumalo ka ng baseball bat, di ba? Doon natin compare. Pag pumalo ka ng baseball bat, naglaro ka ng baseball before or softball. Pag pumalo ka ganyan, usually pag ang palo mo half lang, yung bola, tatalbog lang yan pataas. Pero pag sinwing mo talaga ng malakas, lilipad talaga yung bola pag nilagay mo ng follow-through. So, same siya sa roundhouse na pag switch in music kasi. Or yung, alam ko tawag nila, parang push kick yata. Pag ganun lang siya. Pag roundhouse kasi, pa-swing. So, yung velocity ng sipa mo, may dagdag power yun dahil doon sa bilis eh. Ganun. Ayun. Sa akin, pedigree. Bakit?
Di ba? Sobrang effective doon. Isipin mo ang laki ni... Sabihin, specifically kapag si Triple H yung gumagawa talaga ng pedigree. Ang laki ni Triple H, tapos uupuan niya yung mukha mo, tapos tatalong pa siya. Di ba hindi naman inuupuan yun? Ang alam ko, iipit yung ulo sa leeg. Sa bato. Ay sa ano. Saan bato? Bato? Anong bato? Bato? Ang layo na ako. Tinry kong imagine, pumunta sa headspace mo, bato. Bakit kaya bato naisip mo? Pero wala talaga akong maisip. Iipit yung ulo sa tuhod. Tapos luluhod siya. So parang kumbaga ginanon pero tuhod. Hindi, akala ko Hindi siya inuupuan. Hindi, gets ko yung sinasabi ni Brahma na technically, ang pinapalabas ni Triple H dun sa pedigree, pagbaba niya, may kasamang upo. May weight nung tawag dito, yung hips. Pero di ba nga ang usapan is ano yung mukhang effective? Kasi gagawin mo siya in real life. Na ang pagkakaintindi natin ay sinuupuan na pababang ganun. Pag ginawa mo siya sa totoong buhay, masakit talaga yun. Kaso, masiset up pa ba yun na naka-double underhook pa? Pwede siguro kung malaki ka, Kahit isang lang, basta mapwesto mo lang yung ulo sa agad. Okay, so ang usapan is talagang possible na mangyari in real life. Yun ba yun? Hindi naman. Feeling ko lang ang flashy kasi nung pedigree. So parang ginagawa yung Pero effective. Alam mo effective siya. Na kapag inupuan kita sa Hindi, let's say may ginawa pa, let's say street fight. May ginawa ka pa prior to that. Hindi, may ginawa ka pa prior to that. Kasing finisher, no? Tapos parang napayuko mo yung kalaban mo. Yung kaaway mo, napayuko mo. Tapos patay yun. Ayun, basta yung deads talaga yun. Yung di ba kasali ng tuhod, uupo ka. Yung parang naka-leg drop. Tapos upa-upo. Sa'yo sa akin hindi mukha. Pero sa akin, coup de grace. Hindi man galing sa third row. Basta something na talagang i-stamp ko sa sikmura. Tapos di mo ibabang. Kahit yung standing lang. Tutuldukan ka sa mukha. Inuno pa sa mukha. Kung sa mukha, diba? Nakakamatay. Speaking of coup de grace, ginawa ko yan dati nung bata pa kami. Hindi sa pinsang ko na parang naglalaro ng wrestling kami, nakahiga siya. Tumalon ako from bangkito, stool. Medyo mataas, parang mga ganyan. Tumalon ako. Hindi kita yung kamay mo? Mga ganito kataas, ganyan. Yan. Nakatungtong ako dyan, tapos siya nakahiga. Bata pa ako nun, wala pang ganong finisher ko, diba? Parang ako, tumalon ako sa kanya. Tapos, one leg lang yung tumama sa tiyan niya. As in... Sunod din yung bigat? Miyak siya, as in, hindi siya makahiga. So, yung coup de grace, kung gagawin mo siya sa totoo, masakit siya. Ano sinumbong ng kinudigra mo? Hindi, nakita kami ng parents namin. Tapos ano sabi? Gulpe ko. Gulpe ko sa nanay ko. Ano kasi kinudigra sa harap ng magulang. Hindi, naglalaro nga kasi kami. Nagbubugbugan kami, ganun. Wrestling or... wrestling. Gusto ko sa harap ng magulang. Tara, wrestlingan tayo sa harap ng magulang. Kasi, normally kasi, hindi, ganun yung parents namin eh. Hayaan kayo magharutan, ganyan. Basta pag may umiyak, tama na, parang, or pag may ganun, may nangyaring incident na nakasakit, tama na, tigil na. Manahimik na kayo. Okay, masuntukan. So yung point na yun, ako kasi pinakamatanda sa mga pinsan ko. So, kaya ka bully. Coup de grace. Hindi naman. Hindi, parang sila rin naman nakikipagsabayan din. Pero yun, yung time na yun, doon kami nahinto. Tapos yung pinsan ko na yun, hindi na siya, parang after ilang weeks, hindi siya nagpupunta sa bahay. Trauma. Hindi ka binigyan ng resibo ng pinsan mo. File driver kita. May kapatid ba yun? Ganon. Hindi, sana hindi niya mapanood to kasi baka resibo. Kasi laki ni Tiago yun eh. Totoo. Tapos malaking katawan din. Ayaw lang mag-wrestling. Pero fan pa rin siya ng wrestling. Baka naman, pwede siya sumali sa FPW Academy, which is pwede rin kayo sumali. Baka gusto niyo maging wrestler din, message niyo yung FPW page. Nasabi mo na ba yung sa'yo? Coup de grace. Coup de grace. Sa'yo na ulit. Medyo malapit sa coup de grace. Curb stomp. Naisip ka rin eh. Nung sinabi mo coup de grace, parang yun na nga eh. Tatamaan mo lang yung una. No contest. Gawin mo siya, kayfabe wise, ang ganda niya tignan, effective siya tignan.
Pag ginawa mo sa totoong buhay, basag pang anong... Gagawin, nakakamatay yun. Oo. Aapakan mo sa semento, sa kalsada. May real life experience din ako sa ganyan. Bata rin ako. Siyempre sa Tondo, uso mga, dyan, bubuyuhin kayo ng matatanda. Hindi, mga matatanda, bubuyuhin kayo, suntukan na kayo, ganyan. So kami nung kaibigan ko, suntukan talaga kami. Tapos mas maliit siya sa akin. Mas bata sa akin, pero mabilis. So ako, tapos parang nakuha niya upper hand. Ginugulpi na ako, ganyan, nakahiga ako, nakapover akong ganyan. Tapos nung nakawala ako sa kanya, nakahiga siyang ganun. Hindi naman ako tumalo na parang curb stomp. Parang more on, inangat, ito yung ulo niya, ito yung paa ko, ginanong ko. Tapos bukol talaga siya dito. Tapos may sugat-sugat. Puti nga bukol lang. Hindi bukol, pero laking bukol. Tapos yung nanay sumugod. Sinugod, ako lang yung inaway. Tapos yung mga matatanda sa amin, akala mo may dumating na pulis, Alpasan eh. Talaga? Oo. Parang parang may nang raid. Nawala lahat. Tapos ako parang papabarangay na ako, gano'n. Ilang taon ka dito? Elementary. Siguro mga grade 4, gano'n. Papatay ng tao, grade 4. Hindi, pero magaan ka pa naman nun, to be fair. Hindi, tsaka hindi ko siya yung parang pinitik ko na gano'n. Parang papitik lang. Parang, kumbaga kung kinamay mo, parang na gano'n lang. Parang gano'n. Gets. Pero nakadapa na kasi siya to begin with. Pangat pa lang siya. Ang ang ganda na parang mo talagang sinel yung curb stop. Kasi kapag i-take mo yung curb stop, talagang aangat ka pa eh. Para may... may Saan mo siya kinurb stop? Sa curb din? Hindi, kalsada. Alam mo yung kalsada sa... Mas may curb. Pwede mo... yung asin semento. Anong sayang? Di nakulong ako. Hindi naman nakulong. Siguro lumaki ko sa Boyston. Siguro kung ganun. Pero yun, nung nangyari... Pinin mo ba? Hindi. Kung si Seth Rollins yun, tapos na yun. Nung nakita ko, di ba, pag nakikipag-away ka, usually adrenaline mo tataas, ganun. Yung sa akin, mataas na adrenaline ko, nag-away na kami. Nung nakita kong may bukol na tapos dumudugo, yung adrenaline ko, natakot ka. Shit. May sense na Di ba nagmumura na, pero para parang, hala. Yari. So, napagalitan ako nanay, umiiyak ako, para di lang pa barangay. Pero naawa rin ako doon sa kaaway ko. Tsaka, bago kami magsuntukan, wala kaming beef. Talagang magkaibigan kami. Mga saraulo lang yung mga manong sa akin. Makes sense. Napaisip ako parang, medyo, sobrang off topic. Parang ganoon rin nangyari kay Raja eh. Raja Jackson. Na parang nabuyo siya sa live chat. So parang, fuck him up. Tapos talagang, wala yun na. Parang, pero parang may yata siya talaga eh. Parang yung wrestler, siya, parang nauna yung wrestler. Oo nga naman. Yung pinalo siya ng, beer in can. Nauna yung wrestler talaga. Pero feeling ko parang, hindi ba work yun? Hindi, akala nila work, kaya hindi inawat. Okay. Puta, biglang legit pala, kaya talaga tuloy-tuloy. Yung round and pound, no? Pag sa indies, wala silang monitor sa likod, kaya di na malaman kung ano talaga yung nangyayari. Sa akin naman, pile driver. Anong pile driver? Yung conventional. Yung normal na... Package? Di package. Yung conventional. Yung normal na pile driver. Position ng taker, same sa package. Mankind. Parang pedigree positions ka ganun. Basta ganun parang power bomb na bitin. Gets. Di ba power bomb yung naangat? Power bomb hindi yung tombstone, hindi yung package, yung pile driver. Pero parang kung iisipin mo, parang may chance ka pa rin mabuhay kahit pile driver. Kung ikukumpara mo sa curb stomp. Kasi kapag pile driver, walang weight na walang dadagan. Walang dadagan. Unless na siguro igaganon mo, which is possible na not enough. Sa kunwari, big booty yung magbibigay sa'yo. Masasalo ng puwet. Hindi yung ulo mo, hindi tatama dun sa semento. So, pangit yung pala yung example ko. Pero kung if done right, possible. Siguro yung ang mangyayari dyan, di ba, ito yung nakaharap ka, ganyan. Ito yung ulo. Kailangan siguro isagad mong ganun. Medyo bastos na tignan pero para pagka umupo, talagang
Paus din yung... Tatama talaga yung bumbunan. Lalo na pag si Mick Foley yung Pero ma-bring up ko lang din, speaking of pile driver. Naalala nyo pag si Rob Van Dam yung pinapile driver? Tumatalbog yung leeg. Paano yun? Gumaganon. Pag pinapanood ko rin yung video, hindi niya rin ginaganon eh. Di ko rin magets eh. Actually, nasa interview, hindi ko alam kung CVV interview. Basta nakita ko yung bakit daw kapag si RVD yung gumagawa. Lagi tumatalbog. Pero nagagawa niya lang daw yun kay Tommy Dreamer. Oo. Talaga ba kay Dreamer niya? Ni RVD. Baka nasa hips, nasa thighs niya, Tommy Dreamer. Pwede. Yung pag tumalon, parang may pitik pala siya. Timing siguro. Timing lang na parang chemistry. Galing eh. Parang, shit, tapos tatalbog na gano'n. What's the secret behind how you took a pile driver? Kinetic energy. It defies physics. The secret is, in order for it to be the best and for me to get the highest elevation, no one gets higher than RVD. It has to be with Tommy Dreamer. Okay, what is it about Dreamer? He says it's his fat ass. I don't know, but it's just the chemistry. Like when me and Tommy are together and he pile drives me, that's the result. I tried it, with some other wrestlers. It didn't work. So it's something that just comes out of our chemistry. Pero di ako fan ng gano'n. Gusto ko kapag isa-sell mo yung Patay sell, patay. Oo, talagang gagano ka na lang. Parang mas, mas... Parang oversell na para sa'yo. Oo, overselling. Ang ganda tignan, pero... Ikaw. Clothesline from hell. Pwede nga. Oo, makakamatay. Possible, fatal. Pagka yung full weight, tapos tipong JBL, tapos tinira ka sa lalamunan. Bah! Isipin mo si JBL, hindi pa siya gayot. Oo, malaki lang siya. Mukha siyang lasinggero na malaki lang na chunky. Pero ang ganda niya kung paano niya gawin din eh. Feel ko siya yung may pinakamagandang clothes. Siya, pero para kasi siya. parang sabi sa interview, talagang ini-stiff niya yung Makes sense, dapat. Tapos parang may nagsabi na, paano ba tinitake yung clothesline from hell? Wala. Parang magdadasal ka lang na kasi talagang brace for impact daw. Kasi talagang ini-stiff daw talaga ni JBL. Pero safe ba? Importante. Feeling ko safe eh. Safe naman. Talagang wala nang stiff injured, lang. Wala naman na-report na injured. Tsaka feeling ko maganda siya magbigay kasi pek to pek talaga. Talagang nakabaon. Yung ito talaga yung tumatama. So talaga pagka yung form niya, pag di ba tumatakbo siya, hindi pa ganito eh, nakaganon na. So parang nakaling forward na siya na parang idadrive ka talaga pababa. Yung na talaga yung tumatama sa'yo. Talagang idadrive, ready na siyang idrive ka pababa. Tsaka pangit kapag ang finisher mo clothesline lang. Tapos ang pangit pa parang... Mas maling naman na clothesline lang, napang-comeback lang ng parang point. So sa tingin mo, medyo off topic, pero sa tingin nyo, believable ba na finisher ni JBL yung clothesline? JBL o? Oo. Lalo yung nag-cowboy JBL siya. Yung cowboy Bradshaw, yung bago pa ata mag-APA yun eh. Oo. Yung naka-brief siya na mahaba buhok niya. Basta old school JBL. APA na clothesline, ganda. Parang before APA pa ata to. Grabe yung grabe magbigay na si Bradshaw nun. Bradshaw pa siya, Oo. JBL. Sa angas pa ng itsura. Sobrang di mo yung APA na JBL na Bradshaw balbasarado tapos JBL ng cowboy hat. Ang ganda ng transformation. Clean look. Oo. Ng mga politician eh. From one of the most loved na heel. Then sa APA, ito sa over nila Tapos biglang sobrang ayaw ko na. Tapos wala silang mas marami silang segment kaya sa laban. Pero pag dapat si Brad yung gagawa. Sinong second na nakita mong maganda mag-clothesline? Ako parang Bray Wyatt. Yung lariat na may follow through. Oo nga. Pero may konting post pa yun. Pag contact saka siya pa-follow through. Pero maganda. Pero kung hindi on top of my head lang yun hindi ko pa talaga pinag-aralan ko yung next. Parang on top of my head, ang una ko maiisip, nakasunod. Bradshaw. Bray Wyatt. Okay, gets. Pero kung may mas maganda pa na hindi ko maalala as of now. Most Japanese wrestlers, masasabi ko. Most Japanese, no? Okada. Pag yung Rainmaker na Okada. Well, hindi siya efficient. Hindi na siya efficient. May style points niya eh. Sabagay. Baka nakayakap ko na, sikuhin ka na lang. Ano to? Ba't mo ko niyayakap from behind? Tapos, i-rip out ka. Hindi rin ako, fan nung yung ripcord. Ano ba yun? Ripcord lariat ba yun? Yung tama ba? Rainmaker. Hindi yung ikot. Tapos lariat.
Discuss? Yun. Discuss na rin. Di rin ako fan. Maganda lang siya pero hindi siya... Discuss is fine. Kasi sabi ni Marcus Sanchez, may added momentum. Makes yung sense. swing. Siguro depende sa gumagawa. Pwede. Kung tama yung contact. Kasi baka yung paikot ka pa lang, pumunta ka na, wala pa momentum. Or sobrang overswing ka na, yung momentum mo patay na. Ang maganda gumawa nun sa yung sa sino to yung namatay ng pandemic sa White Family. Si Luke Harper. Luke Harper. Si ano ba pangalan niya? Hindi ko Totoong pangalan niya yung ginamit niya ata dun. Pero yun, iba pa? John Huber ata yung niya, yung real name. Okay. Sa AEW, hindi ko alam. Nakalimutan ko. Yaman na. Pero yun, sumalangit na ba? Ang ganda nung ang ganda rin na, yun ang maganda mag-discuss sa clothesline. Ako din. Tapos pahiga pa siya. Binabaon niya. Maganda, pero hindi ko siya nakikita as devastating na parang JBL. Or baka kasi grabe mataas na yung standards ko eh. Kasi JBL na yun eh. JBL. Wala, parang yun lang yung mga close. Hindi, not really close, pero... Number 2 siya by default, pero yung gap, ang laki nung... Yan. Maganda, tapos nung kinotes din pa ni JBL si Big Show. Si Big Show, alam mo yung binangga ng tangke. Yung mukha siyang malaking bus na biglang... or binangga ng yung hammer na sasakyan. Natumalsik din pa atras si JBL pag hit eh. Anong next? Una ko next. Ay, powerbomb. Pwede. Ay, hindi effective. Kasi medyo matagal. Ay, hindi nangyayari na, powerbomb. Sa MMA. Pag binubuhat mo na. More on spine buster na. Yung nangyayari sa MMA. Powerbomb lang yung tinatawag nila. Pero pag tinignan mo siya, pag wrestling fan ka, parang spine buster siya. Speaking of, Rampage Jackson. Di ba parang meron siyang MMA fight na di ko alam kung anong hold yun. Parang armbar. Tapos inangat niya. Parang pinapowerbomb niya. Na. From there, parang nag-grounded pound siya, pero pinatigil na. Yan. Powerbomb in general, masakit siya. Tsaka effective talaga. Powerbomb ko sa semento, sa kalsada. Sige, expound natin. Sinong magandang mag-powerbomb? Kevin Nash. Sa akin, top 1. Kevin Nash powerbomb. Gusto ko yung powerbomb sa apron. Kevin Nash, di ba ginagawa yun sa NXT? Kevin Nash? Kevin Owens. Hindi. Ano mo sabi mo? Kevin Nash. Kevin Nash, hindi pala. Yung jackknife. Binababa parang bahala ka na. Hindi siya pababa kung saan ka nakatayo eh. Pababa siya. Parang ibaba ka niya dun sa malayo, babatuan niya ganun. Mukha siyang mahinang tingnan, pero hindi kasi parang pwede kang mag-land. Pagka-awkwardly yung land. Hindi yung factor eh. Pero yung para sa akin, Kevin Nash na powerbomb pinakamaganda. Sorry, hindi pala Kevin Owens. Sorry. Sa'yo. Powerbomb? Devastating. Pinakamagandang powerbomb sa inyo. Sino yung partner ni Kenny Omega? Si Riho? Hindi, gago. Yung Si Singkit. Yung Singkit? Tangina Singkit. Kota Ibushi yun. Yung 5-star. 5-star. As in... Ay, yung tawag niya. 5-star. Dinadrive niya rin eh. Gago rin yun eh. Saka yung extension kasi nun, as in talagang whoosh, tapos... Last ride na parang pinagsama mo yung last ride tsaka Batista. Medyo controversial to. Mas maganda yung ganun ni Kota Ibushi kaysa kay Undertaker. Hindi kay Undertaker kasi sakit sa kanya, no? Mataas eh. Tsaka matangkad na eh. Hindi na kailangan dagdagan pa eh. Kay Bushi, alam ko pag ginagawa niya, drive niya pababa eh. Sa nakikita mo parang uupo din siya. Talagang si Quattro, di ba may ganun dati? Ganun din si Quattro. Si Quattro din, nakausap ko si Ralph about dun dati. Kinamusta ko yung move na yun ni Quattro. Sakit daw, nakalog daw siya. Kasi pinagka-compare namin, nilast ride ko sa'yo dati sa Regala. Kasi nang taas. Pero yung baba, daan-daan. Yun nga eh. Daw masyadong alog. Tapos nung tinignan ko yung video nung kay Ralph tsaka kay Quattro. Putang masakit nga. Pakala yung nakita ko yung pinanood natin na episode nung last week. Yung, yung same move na pile driver na nakaupo, ginano niya si Johnny Vander. Powerbomb. Powerbomb. Hindi, may hindi ba last ride? Tapos ganun pa. Last ride. Sabi mo, pile driver eh. Ay, sorry. Last ride tapos sit down. Kota Ibushi nga. Kasi hindi ko. Ganun din, dit ride eh.
tinanggap ko kay 4 yun. Hindi naman ako nasaktan. Yung sa'yo parang parang iba yung ginawa niya kayo din. Hindi mo na Mas malala pa yung parang kay sa pagkakaalala ko at least. Powerbomb mo nga. Actually, pwede ko ilagay din si 4 sa category niyan. Isa sa mga maganda mag-powerbomb. Gusto ko merong show na, yung sa show, 500 show, parang triple threat yata, si Bolt, parang pinowerbomb niya. Tapos pinowerbomb niya ulit. Bakit? Hindi ko mag-gets. Parang nagkagulo ni spots yata, yun yung kwento ni Carlo. Dapat, powerbomb. Tapos parang yung kasunod na sequence, nagulo. So wala raw siyang maisip na move. Pinowerbomb niya ulit. Si Bolt, tsaka second, si Bolt napapowerbomb. Oo. So sa match, 2 beses niya Dalawang pinawerbomb. beses parang magkasunod. Oo nga, pero sinong kalaban niya? Basta triple threat. Si AB3? Hindi, si ano. Sandata. Sandata ba yun? Basta sila yung magkaka-scramble nun eh. Oo, basta ano. Parang na. Tsaka may Dax pen. Or baka si Dax yun. Parang Wala. palaban na palagay daw yan. Ano? I am the maestro Calinueva, and I'm asking you to like, share, subscribe para marami namang comments tong tatlong to na nag-trying hard na magka-art, na hindi sila magka-art. Ako yung mo naman, paano sila mag-like yan? Takina. Hindi, dito mo. This is James Idol Martinez. Hindi, gagawa ko part yun. Hindi, isang yung ganun comment ko kasama sa record yun. So magkakat pa tayo, hindi na. Rekta na to. Yun na yun. Oo. Like lang kayo. Basta, you know how art goes. Like, share, subscribe, and make a backflip, make something turn. You know the drill is art. Calinueva.